Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Nagkaroon tayo muli ng pagkakataon na makapag-aral ng kanyang salita through online. No? Ito po ang isang mabuting bunga ng technology. Salamat kay Pastora Susan sa pagbibigay niya ng platform. Ngayon po, itutuloy po natin yung ating pag-aaral tungkol dun sa The Power of Spirit-Filled Life. No, ilang buwan po natin itong tinalakay. Makita talaga natin na when the person received our Lord Jesus Christ and He is filled with the Holy Spirit, hindi siya naging powerless. No? Hindi po tayo naging powerless. Dahil nga tayo ay in-empower ng Holy Spirit at patuloy na maranasan natin yung ating mga napag-aralan na mga ilang linggo. Nakita natin yung iba't ibang manifestation ng isang taong puspos ng banal na spirito. So, ngayon, talakayin po natin yung power to be committed in a small group fellowship. Tapos po nun, yung power to preserve what the Lord is added. So, ang babasahin pa rin po natin passage is sa Acts 2 verse 46. Sabi dito, day by day, continuing with one mind in the temple and breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of the heart. So, like we said last time, diba? So, yung culture na kung saan yung fellowshipping from house to house, hindi talaga siya part ng worship nila before. Kasi nga, yung temple is the center of all spiritual activities. So, sabi po ni Pastor Wilbert, when the early church was filled with the Holy Spirit, isolation and independent spirit were broken, and they started to form the culture of fellowshipping from house to house. So, ang nangyari talaga, yung independent spirit, yung isolation, na-reverse into small group fellowshipping. Kaya, sabi dito, regular fellowshipping at home is part of the culture that was formed by this new community of believers. So, kaya makita talaga natin na behind of this kind of new culture, ito po ay gawa ng banal na spirito. So, the religious lifestyle before were focused on the rituals they've done in the temple. So, lahat talaga ng kanilang mga ginagawa, ito ay nakapokus sa iba't iba nilang way ng pagsamba, pag-offer, lahat ito sa temple. So, after that, they went home and no community life was formed. So, but after the outpouring of the Holy Spirit, diba, talagang yung mga new believers, they opened their houses, para talaga magkaroon sila ng mga small settings, magkaroon talaga ng community life, diba, katulad na natin before, diba, nagsisimba tayo sa malaking church, then after mass, uuwi na tayo. So, wala tayong nabuo na fellowship, sa ibang tao doon sa loob ng simbahan, di ba? But, nung tayo po ay na-born again, ganito rin po yung ating in-observe, di ba? Nagkaroon tayo ng mga Bible study, sa ating mga bahay-bahay before. So, at ngayon, patuloy natin din na i-maximize na magkaroon tayo ng commitment to join sa mga small group natin na kahit po ay online. Dahil nga, napaka-challenging na magkaroon tayo ng small group face-to-face aside from Sunday. Dahil nga sa ating mga lugar na magkakalayo. But, so, gawin na lang po natin yung ating mga online, patuloy na i-commit natin. Yan. Sabi po ng Psalm 68 verse 6, God gives home and a family to a lonely people. He makes prisoner go free so that they are happy. But people who turn against Him have to live in a hot and dry land. So, sa previous na ating napag-aralan, diba, na talagang design ni Lord ang isang bagong mananampalataya o bagong saved ay talagang mabilong or ma-join sa isang family, sa isang spiritual family. Kasi nga, God has a family and the first thing He will do is to put the people whom He saved in His family to be part and live in His family. So, sabi po ng Ephesians 3, 14 to 15,
ito po yung panalangin ni Paul sa Ephesian Church. Sabi dito, yes, that is why I pray for you. I go down on my knees to pray to God, our Father. Every family, so lahat daw ng family, those in heaven and those on earth, receive its true name from Him. So, all families of men and angels derive from God the Father, their Creator. So, dahil nga ang Diyos ang lumikha sa lahat ng bagay, so, tayo po ay kasama no, sa pamilya ng Diyos. So, sabi nga, God has two families. So, ang isa, ang kanyang pamilya sa heaven, at yung isa is yung pamilya niya dito sa lupa. At ang kanyang pamilya dito sa lupa ay ang church. So, yung spiritual family ng Diyos dito sa lupa, so dapat daw napupulfill natin yung purpose. At ano ba ang purpose ng isang family? Diba, ang purpose ng isang family is magkaroon ka ng isang sense of belonging, diba? Kaya, ganun din, nung tayo po ay naging part ng pamilya ng Diyos, no, tayo po ay na-belong, no, sa isang community or sa isang church, no, tayo po ay belong, no, to JFBC family, yan. Kaya, sabi nga, ang pinaka-best place daw to live in is yung place na kung saan ay kasama mo yung pamilya mo. Tama po ba? Na yun yung pinaka-best place para sa atin. Yung kasama natin yung pamilya natin. Kaya nawa, no, in natural, ganun po yung maranasan ng bawat miyembro ng pamilya natin. Na yung ating tahanan, ang maging best place, no, yung bawat isa, no, ito yung pinaka-best place natin, no, para tayo ay mabuhay kasama yung pamilya natin. Kasi, sabi dito, God's family on earth is designed to show the world how God takes care of His children. So, yung pamilya ng Diyos, no, kaya ang Lord talaga, meron siyang tinuring na pamilya dito sa lupa. Dinesign niya talaga yung para ipakita, no, sa buong mundo, no, kung paano niya alagaan yung kanyang pamilya. Kasi di ba makita natin yan sa Old Testament, nung pinili ng Diyos ang bansang Israel, no, talagang ginawa niyang modelo eh. At ipinakita niya no, sa mga karatig bansa ng mga Israel kung paano niya alagaan, kung paano niya mahalin ang bansang Israel, kung paano niya protektahan ang Israel, di ba? Kung paano niya i-provide no, ang lahat ng pangangailangan ng Israel. No? Andun talaga yung distinction no, kapag ikaw ay part ng pamilya ng Diyos. So, sabi dito, the temple is not the place where the family of God worship and gathers together. So, malinaw po na ang temple, ang temple, ito ay hindi siya lamang na place na kung saan tayo po ay pwedeng magtipon. No? Kundi sabi dito, all the believers opened their homes and that is why how community was affected. At ngayon nga, hindi lamang yung mga bahay ang binubuksan, no, para magkaroon talaga ng mga small gatherings, di ba? Nauuso na rin ngayon sa mga cafe, di ba? Sa mga Starbucks, no, sa mga Coffee Beat, no, iba't ibang cafe. Doon nagmi-meet din together, no, para talaga makapag-aral ng salita ng Diyos, magkaroon ng mga discipleship, magkaroon ng mga mentoring. So, paano ba na ang community ay naaapektuhan no, kapag ang mga believers ay binubuksan nila ang kanilang tahanan no, para sa gawain ng Diyos. No. Isa sa mga mapapatotoo ko po is yung tulad namin, no, ang aming pamilya noon. Masasabi ko po talaga ay kami ay problema ng community, problema ng barangay. Kasi nga ang pamilya namin noon ay involved no, sa mga illegal na gawain, sa drugs, yan. So, hindi naman yan lihim sa inyo. Jumper sa kuryente, no, naranasan din po namin yan. Mga iba't ibang illegal na sugal, no, pati wedding, no, na kita ko po yan na merong na pagbobolang naganap no, sa aming bahay. So, naging pugad din po talaga yung aming tahanan ng mga tao na gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. So, talagang kami ay problem ng community. But, simula po nung kami ay na-born again, at binuksan po namin yung aming tahanan para sa gawain ng Diyos, nagkaroon ng Bible study sa bahay. So, unti-unti, no, itong mga
mga illegal na gawain na to nawala, no? Hindi man siya biglaan, hindi sabay-sabay, but unti-unti nabawasan, no? Sa pagkakatanda ko po talaga, ang huling-huling nawala dyan is yung jumper sa kuryente. Kasi nga, sa mahal ng Meralco noon, dahil wala naman pong trabaho ang si tatay, no? Yung pambayad po talaga sa kuryente nagiging problema. But, true enough, yung provision ng Lord, no? True enough na kung paano ang Diyos ay nagbabago ng buhay, di ba? Nabago po talaga yung pagtingin din sa amin, no, ng mga kapitbahay namin. Kaya malaki po yung naging effect, no? Malaki po talaga yung epekto ng mga Kristiyano na binubuksan nila yung tahanan nila para sa gawain ng Diyos. Kasi nga, nagiging patotoo tayo, no, sa community natin, di ba? At hindi lang yung mga member ng family ang pwede kasing babago, 'di ba? Hindi lang pwede yung member ng family ang matransform, but yung mga kapitbahay din pwede natin madala sa Panginoon. Kaya makita rin natin dito na maraming mga verses tayo mababasa sa Bible regarding sa church ay ginagawa sa mga bahay-bahay, no? Kaya makita talaga natin na ito ay gawa, no, ng banal na spirito na hindi lamang sa temple o hindi lamang sa church building, no, naka-sentro yung gawain ng Lord, but yung house-to-house meeting, yung mga house fellowship. So sabi dito sa 1 Corinthians 16:19, sabi dito, the churches in the province of Asia send you greetings. Aquila and Priscilla greet you warmly in the Lord. So does the church that meet in their house. So, sabi sa Colossians 4:15, give my greetings to the brothers and sister at Laodicea. To Nympha, the church in her house. So, the church in her house. So, ang tinutukoy po talaga na church is tayo, yung mga believers, no? Yung mga believers na kung saan sila ay nagtitipon-tipon sa mga bahay-bahay. So, sabi din sa Philemon 1:2, Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy, our brother, to Philemon, our dear friends and fellow worker, also to Apphia, our sister, and Archippus, our fellow soldier, and to the church that meet in your house. So, talaga yung houses o yung mga bahay ang naging venue para sa mga churches ay magtipon-tipon. So, parang ang bahay ang naging venue para magtipon-tipon yung mga believers. 'Di ba? Kasi sabi ng Matthew 18:20, 'di ba? For where 2 or 3 gather in my name, I will in them, 'di ba? I'm in the midst of them. Kaya ang tawag dito talaga ay yung churches na kung saan nagmi-meet, no, pupunta sa isang lugar, no, nagkakaroon ng church meeting together. Yan. So, sabi ko nga kanina, hindi natin na ngayon nalilimitan sa mga house to house, kundi ngayon sa mga coffee shop, no? Yan. So, ano ba yung importance? Bakit mahalaga na maging part po tayo ng small group or small fellowship? Yan. Sa mga part na o nag-commit na sa isang small group, ito po ba ay merong naging advantage sa inyo o may magandang naging epekto sa inyo? So, yun po yung tatalakayin natin today. So, yung importance of being part of a small or house fellowship. So, una, you have a place to form a strong interpersonal relationship. Pangalawa, you have a place to minister to one another. So, pangatlo, you have a place to express what God is doing in your life. Pang-apat, you have a place where your commitment to the Lord and one another will be tested and developed. So, isa-isahin po natin yan, no? Ano ba yung halaga na ang bawat believer ay maging part ng isang small fellowship? Yan. So, kung meron na po tayong mga small group, so, be thankful dahil na-enjoy na natin, di ba, itong mga ating binasa kanina. So, una, sabi, you have a place to form a strong interpersonal relationship. So, ano ba yung interpersonal relationship? Sabi dito, an interpersonal relationship refers to the connection. Yan, di ba?
tayo po ay pumasok sa small group, di ba? Nagkaroon na tayo ng connection sa iba nating kapatiran. Association and interaction between two or more people. Kaya nga, kapag nasa small group tayo, di ba? Meron talagang talakayan, di ba? Nagsishare tayo, so meron tayo interaction, di ba? Hindi ang nagsasalita is yung leader, kundi bawat isa ay nagsasalita. Nagkakaroon ng tanungan, meron testimony, so may interaction. Yan. It encompasses the social and emotional bonds that develop through ongoing interaction and mutual fulfillment of needs. So, sabi niya, nagkakaroon na ng social bond, no? Nagkaroon na talaga tayo ng malalim, nagkakaroon na tayo ng closer relationship, no? At nade-develop natin yan talaga sa pag-commit natin, sa pag-attend natin ng mga small group. So, doon na-develop talaga yung ating interpersonal relationship. Sabi dito, ang small group po talaga kasi, ito yung venue na kung saan dito talaga natin mabubuo yung ganitong klaseng relationship, yung interpersonal relationship. Dahil nga merong interaction, meron tayong makakasama na kung saan magiging closer yung ating relationship with them, di ba? So, meron po tayong kwento na babasahin sa Judges 18:1-28. So, ito po yung story na kung saan yung lahi ni Dan is naghanap sila ng lugar na kung saan pwede nilang matirahan at masakop. So, mahaba po pala to, so hindi ko na babasahin, no? So, ang kwento pong ito kasi yung lahi nga ni Dan is naghanap sila ng lugar na kung saan sila pwedeng manirahan, no? At ginawa ng lahi ni Dan is nagpadala sila ng 5 spiya, no? Katulad nung panahon ni Moises, di ba? Nung nagpadala ng 10 spies, no? Nung lahi naman ni Dan, 5 spiya lang yung pinadala nila. So, yung 5 spiya na yon naghanap ng lugar at nakarating sila doon sa bahay ni Mika, no? Sa bahay ni Micah, sa Bagong Silang, yan. So, sa paghahanap nila ng lugar, nakarating sila sa bahay ni Mika, nakarating sila doon sa lugar ng Laish, yan. So, nakita nila yung lugar ng Laish, mapayapa na lugar, no? Mas maganda yung kalagayan ng mga tao. Yan, parang subdivision, no? Parang executive subdivision kasi maganda o siguro barangya yung kalagayan ng mga tao. So, nakita nila ng mga espiyang ito na maganda nilang tirhan, no? Yung lugar ng Laish kasi nga mapayapa, no? So, nung bumalik yung mga espiya, so, nireport nila na may nakita na silang lugar, no, na dapat nilang sakupin. So, nung pagbalik ng 5 spiya, kasama na nila yung 600 na soldiers. So, tataka po ba kayo kung bakit 600 lang yung soldiers, sasakupin mo yung isang lugar, tapos 600 lang yung soldiers na kasama mo. 'Di ba? Kasi nung panahon ni King David, yan, 'di ba, nasa tayo ngayon, 1 Samuel, 2 Samuel, puro digmaan yung nababasa natin. So, napapansin natin doon na yung number ng mga soldiers, no, sa nakikidigma, 35,000, 40,000, 10,000, di ba? So, dito, sabi ko, bakit kaya, 600 lang yung mga soldiers na kasama para sakupin nila yung lugar ng Laish, no? At makita natin doon sa kwentong yan, nasakop nila agad yung lugar ng Laish. So, ang tanong, bakit nila agad nasakop yung lugar ng Laish? So, ito na lang po yung verse na babasahin ko. Sabi sa Judges 18:27-28, sabi dito, Then they took what Micah had made and his high priest and went on to Laish against a people at peace and secure. They attacked them with sword and burned down their city. There was no one to rescue them because they live a long way from Sidon and no relationship with anyone else. So, yun pala yung dahilan, no, kung bakit nasakop nila agad yung lugar ng Laish. No relationship with anyone else. So, the city was in the valley near Beth-rehob. The Danites rebuilt the city and settled there. No, the people of Laish were prosperous people, but they don't have relationship with anyone else. So, yun yung dahilan kung bakit na kahit 600 lang yung mga
soldiers, no, na sumakop sa lugar ng Laish ay nakubkob kagad nila, nasakop kagad nila because they don't have a relationship with anyone else, diba? So when the enemy attacked them, they were all destroyed because no one dared to rescue them. Kaya nung nilusob sila agad, no, walang tumulong, diba? So wala silang alliance. So nung panahon ng mga panahon, 'di ba, sa Old Testament, no? Usong-uso na 'yan na merong mga alliance, 'di ba? So sila, wala silang nabuong samahan sa iba. Kaya mahalaga po talaga na makabuo tayo ng strong interpersonal relationship. No? Makabuo po tayo ng samahan, 'di ba, sa loob ng small group na kung saan magiging protection po natin, na kung saan may tutulog po sa atin sa panahon na kailangan natin ng tulong. Kahit nga sa mga mega church, mapapansin nyo meron silang mga D group, may mga B group, diba? May small group settings talaga. Kasi nga, ang small group setting, dun talaga nabubuo, no? Yung mga mas malalim na relationship. Yan. Sabi dito, strong interpersonal relationship is formed in small circle. House fellowship is the venue that will provide that kind of relationship. So, yun po. So, nakita natin, no, yung disadvantage, no, kapag wala po tayong na-form na strong interpersonal relationship. No. Ngayon naman, basahin natin yung sa 1 Samuel 20:1-19. Ito naman yung story na kung saan nagpapakita yung advantage kapag meron po tayong nabuo, no, na interpersonal relationship. Pag meron po tayong nabuo na malalim na relasyon, no, sa small group. So ito naman po yung story na kung saan, no, si David ay natakot sa kanyang buhay, no. Alam naman natin yung kwentong yan sa 1 Samuel 20 na kung saan na si King Saul talaga is meron siyang masamang balak, no, sa buhay ni David. Kaya ang ginawa ni David, no, humingi siya ng tulong kay Jonathan. Kasi nga si Jonathan, matalik niyang kaibigan, no, buddy niya, close niya yan si Jonathan. At kahit na siya ay anak ni King Saul, no, yung tawag dito, tinulungan pa rin ni Jonathan si David, no, kasi nga dahil sa pangakong binitawan nila sa isa't isa. So, yun po yung babasahin natin. Sa 1 Samuel 20:8-9, sabi dito, kaya kung maaari tulungan mo ko. So, ito, sasalita nito ay si David. Gawin mo sa akin ng kabutihang ito ayon sa pagkasundoan natin sa harap ng presensya ng Panginoon. Pero kung nagkasalaman ako, ikaw ang pumatay sa akin. Bakit mo pa ako ibibigay sa iyong ama? Sumagot si Jonathan, hindi iyan mangyayari. Kung nalalaman ko na may balak ang aking ama na patayin ka, ipapaalam ko agad sa iyo. So, makita natin dito yung advantage na meron kang kabody-body, na kapag meron talagang taong naging close sa'yo, diba? Meron tutulong sa atin, diba? Sabi nga dito, in times of great trial, those you have closer relationship with are the first one to be at your side to comfort and to protect you. Yan, nabubulil-bulil pa, no? So, sabi dito na kapag dumating daw na meron tayong matinding problema, diba? So, yun daw yung mga close sa atin, yung mga best friend natin. Yan. Yun daw yung unang tutulong sa atin. Yun yung unang magko-comfort sa atin. So, kung meron po tayong mga discipler, diba? Yan po yung mga unang taong tutulong sa atin. Yung ating mga leaders, yan po yung unang tutulong sa atin, no? Kaya makita natin dito talaga yung kahalagahan na meron tayong ma-form ng ganitong klaseng relationship sa loob ng church, 'di ba? Na merong tayong ma-PPM, meron tayong malalapitan, mahihinga ng panalangin. At kapag humingi tayo ng panalangin, talagang totoong ipinanalangin tayo, di ba? So, ako personally po, meron akong mga tao talaga na sinasabihan ko ng problema ko, no? Yung mga, alam ko na nandyan sila, na anytime talaga, no?
kahit anong oras, no. Hindi po ako nahihiya na humingi ng tulong sa kanila, 'di ba? Dahil alam ko na meron sa akin nananalangin, meron sa akin nag-e-encourage, 'di ba? May nag-e-extend sa akin ng help. So napakalaking bagay po nun, no? Lalo na kapag under depression tayo or under anxiety po tayo. Kaya mahalaga na wag tayong maglalagay ng wall, no? Para i-isolate natin yung sarili natin sa iba. Kasi kapag ina-isolate natin yung sarili natin sa iba, at kung hindi rin natin pinapaalam, no, sa iba, no, lalo na sa small group natin na meron na tayong nabuong close or deeper relationship sa kanila, wag na wag po na hindi natin ipapaalam kung ano yung pinagdadaanan natin. Kasi paano nga tayo ipapanalangin kung hindi nila alam yung nangyayari sa atin, 'di ba? So mahalaga po 'yun na maging committed tayo sa isang small group. Yung sa unang kahalagahan, no, na maging part po talaga tayo ng small group. Dahil sa small group mapo-form po talaga yung strong interpersonal relationship. So, pangalawa po ng kahalagahan ng small group ay you have a place to minister to one another. Yan. Sabi po ng John 13:34 to 35, a new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another. By this, all men will know that you are my disciples, if you love one another. So, to love the brethren is not an option. So, hindi pala option, no, na mahalin natin yung kapatiran natin. Kundi, it's a command. Ito ay command ng ating Panginoong Jesus, no. Ang problema ay, hindi lahat sa loob ng church ay kaibig-ibig. Diba? Diba? Minsan, talagang may mga tao na nahihirapan tayong mahalin, no? Or kung maipakita yung pagmamahal natin, no? Pero sa small group setting nga, no, mas magiging madali para ma-develop natin yung ganitong klaseng love, no? Kasi nga sa small group mas konti kayo, no? So mas magiging madali na ma-develop natin yung love natin sa isa't isa. Yeah. So, sabi pa dito sa Romans 12:10, so ito po yung mga ministry to one another. Be devoted to one another in brotherly love, give reverence to one another in honor. So, andun din po yung ating paggalang sa isa't isa. Sabi ng Romans 12:16, be on the same mind toward one another, do not be haughty in mind, but associate with lowly, do not be wise in your own estimation. So, sabi din ng Romans 15:7, no? Therefore, accept one another, just as Christ also accepted to us, to the glory of God. Diba? Sabi nga natin kanina, na yung ating spiritual family, no? Doon tayo magkaroon talaga ng sense of belongingness, diba? Yan. So, nagkakaroon tayo ng sense of belongingness kapag tinatanggap natin ang bawat isa, no? Kaya mahalaga po na we must accept one another. Sabi po ng Galatians 5:13, sabi dito, for you were called to freedom, brethren, only to do not turn your freedom into an opportunity for the flesh, but through love serve one another. So, yan din po. Sabi din po sa James 4:11, do not speak against one another. So, wag din po tayo magsasalita, no, against sa ating kapatiran. Yan. He who speak against a brother or judge his brother, speak against the law and judge the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge of it. Yan. Kaya, iwasan po talaga natin na magsalita, no, against, no, sa ating kapwa kapatiran, no. Kung meron tayong mga issue, no, sa ating kapwa kapatid sa church, no, ang tama po natin talagang gawin is i-approach, no, i-approach sila. So this one another ministry is not done in big gatherings, no. Sabi ko nga kanina, 'di ba, nung kami ay nagsisimba noon sa malaking church, no, after mo magsimba, no, uuwi ka na lang. So wala talagang yung one another ministry. So the venue is in small or house fellowship. Yan.
So, sa pangatlo po na bakit mahalaga no na tayo po ay maging part ng small group. Sabi dito, you have a place to express what is doing in your life. So, kapag tayo po ay part ng isang small group, merong lugar tayo na kung saan maaari natin na ma-express, no? Masabi kung ano na yung ginagawa ni Lord sa buhay natin, di ba? Kasi sabi din ng Hebrews 10:25, not forsaking our own assembling together. So, wag daw natin ipo-forsake o wag natin kaliligtaan, di ba? Yung mga pagtitipon, as in the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. So, saan natin ma-express ang lugar yung ginagawa ni Lord sa buhay natin? Sa mga gatherings po natin. So, every time na meron po tayo mga gatherings, no, mga small group, yan. Ito po talaga yung venue, pagkakataon tayo po ay magsalita. Kasi, hindi naman natin to nagagawa kapag kapag may fellowship, diba? Or ganito, yung Sunday fellowship. No, hindi tayo nagkakaroon ng pagkakataon na makapagsalita. But sa small setting kasi, sa small group, dito yung nagkakaroon talaga tayo ng interaction, 'di ba, sa bawat isa. Kaya yung ating halimbawa small group leader, siya lang yung nagpa-facilitate. Tapos tayo po ay binabatuhan ng mga tanong, then yung mga tanong sasagot tayo. So andun talaga yung interaction natin sa bawat isa. At sa small setting din, dito nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makapag-testify, no? Ano ba na yung ginagawa ni Lord sa buhay natin. So, yan. Kaya mahalaga talaga na merong mga small group. So, sabi dito, the expression of our spiritual gift should be done first in small group fellowship. So, sa small group din, so dapat dito daw yung una na kung saan, no, na exercise natin yung ating mga gifts, no. Those who don't belong and committed to a small group fellowship has less chance to develop their gifting and be used by God, no? Sabi daw, kapag hindi daw tayo belong or hindi tayo committed sa isang small group, mas less yung chance na ma-develop yung mga giftings natin at magamit tayo ni Lord. Kasi nga, di ba, wala naman na platform agad na malaki, no, para tayo ay mag-share, magsalita, 'di ba? Halimbawa, magte-testify ka, gusto mo ba sa big group ka agad o sa malaking gatherings agad? So maganda, nag-i-start talaga ito sa baba pa lang, no, sa small group pa lang natin. So hanggang sa ma-develop talaga yung ating mga giftings. Yan. So, yung small group talaga ang ating platform para ma-discover din, no, ng mga leaders natin, yung mga unlocked potential natin, no, yung mga undiscovered gifts natin, no, sa small group. Kasi nga, kapag nag-undergo tayo ng mga equipping, ng mga discipleship, no. So, yung mga leaders natin, di ba, makikita nila, ay, may gift ka sa ganito. So, i-encourage ka nila na itong gawin mo. So, yung mga leaders makakatulong sa atin to unlock our potential and our gifts. Yan. Kasi nga, in small group setting, everybody has a chance to discover the gifts and talents they have. No? Dahil nga kukonti sa small group So, lahat ay may chance. Yan. So, pang-apat, sabi dito, you have a place where your commitment to the Lord and one another will be tested and developed. So, sa small group din, dito din yung place na kung saan, no, minsan yung commitment natin natetest, diba? So, ako po, minsan, hindi po ako nakaka-attend ng small group, lalo na kasi pag Saturday, yan po talaga yung, time para bumili ng mga orders. So, talagang natetest, no, yung aking commitment. Minsan, pag nagiging busy, no, sabi dito, the place for your commitment to be tested and developed is in the small group fellowship. Avoiding commitment to a small group is fulfilling a destiny of a rebellious people. So, kapag daw ina-avoid natin o ayaw natin na sumali sa mga small group, no, pinufulfill daw natin yung Psalm 68 verse 6, no, yung pagiging rebellious. Yan. Bakit? Kasi 'di ba ang isang nature or isang character ng rebelde, 'di ba? Yung
ano yan, yung lumalayo, 'di ba? Kung maalis, yan. Kaya kung ayaw nating na magpasakop, 'di ba? Lalo na kung tayo ay nai-invite o talagang tayo ay inaasahan, no, na mag-commit, no, at tayo po ay patuloy na inilalayo natin yung ating sarili. So sabi diyan, na-fulfill yung pagkakaroon natin ng rebellious spirit. Yan. Sabi, small group, ito din po yung place talaga na kung saan natetest, no, at nade-develop yung character natin. Yan. Dahil nga small group, so mas nagkakakitaan na tayo ng buhay, 'di ba? Familiar sa atin yung Proverbs 27 verse 17, which states, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. So makita natin na yung process din po ng yan is hindi siya one-sided, 'di ba? Kapag try nyo po nag-try nyo po ba yan yung dalawang kutsilyo, yung parang hahasain nyo? So, 'di ba? Hindi lang yung isang side ang nahahasa, kundi dalawang side talaga. Kaya makita natin dito na kahit minsan nagkakaroon talaga tayo ng mga difficult conversation, ng mga may disagreement, 'di ba? Lagi natin tandaan na kapag tama yung puso po natin, lagi itong magdi-lead in sa ating character formation, no? Basta tama po yung puso natin. Kasi nga tandaan natin na kapag meron din na nilalagay si Lord sa atin, buhay na tayo po ay nai-irritate, na nagkukos sa atin ng trouble, 'di ba? Ask natin si Lord, Lord, ano yung gusto mong ayusin sa character ko, sa taong to? 'Di ba? Kasi nga interpersonal relationship ang binubuo sa atin, 'di ba? So meron talagang kiskisan, no? Kasi alam na Lord kung ano yung dapat na ayusin sa buhay natin. Alam ni Lord, no, ano yung dapat na ayusin sa character natin. So kung merong pinapadala si Lord na mga tao na kung saan, no, madetest at talagang madedevelop yung ating character, no, ipapadala talaga ni Lord yan. No? Kaya laging paalala din sa atin, 'di ba? No? Huwag tayong tumingin sa tao. No? Yun yung laging paalala, no, ng Lord sa atin. No? I-fix natin yung eyes natin sa Kanya. 'Di ba? Na isang niremind sa akin ng Lord kanina kasi parang na irritate yung skin ko dito sa bandang tuhod. Yan. So, nung nangati ako, sabi ko, ang remind sa akin, no, na talaga yung irritation, 'di ba? No, kaya siya na-irritate kasi sensitive yung skin ko. Wow, sensitive yung skin. So, kaya pala tayo minsan nai-irritate kasi nagiging sensitive tayo. So, yun yung isang niremind sa akin ng Lord. Kasi minsan, ako din minsan may tao talaga ako na madali ako ma-irritate pag siya. Pero pag yung iba naman ang gumawa sa akin, hindi ako nai-irritate, no? Ibig sabihin lang, sensitive ako sa tao. Yun. So, yun. So, kung may pagkakataon na gano'n na tayo po ay sensitive, no, sa tao, madali tayo ma-irritate, no? Lagi natin panalangin sa Panginoon. Bigyan tayo talaga ng grace, no, na patuloy din tayo na bigyan ng Lord na bantayan natin lagi yung puso natin, na maging tama talaga yung ating maramdaman, 'di ba? 'Yun. So, yun po. So, yun po yung apat na importance kung bakit mahalaga na tayo po ay committed sa small group. Yan. So, ngayon naman po, conclusion. Sabi dito, life challenges can feel overwhelming, but a strong interpersonal relationship provides a safety net. Let's continue to create a space where everyone feels accepted, no? Ito po nawa yung makreate natin sa small group, no? Magkaroon talaga ng space na ang lahat ay maramdaman na accepted, valued, and supported. Being part of a small group allows individual to learn from one another. Yan. So, sabi nga rin kanina, no,
tayo po ay natututo sa bawat isa. Yan. Share experience, kaya mahalaga po na kapag merong ginagawa si Lord sa buhay natin, no? Ito po ay i-testify natin, i-share natin yung ginagawa ng Lord, and grow in their faith. Spiritual growth often happens in a context of relationship. That's why we encourage everyone to commit in discipleship and in mentoring. Yan. Kaya patuloy po namin kayong ina-encourage, no, na mag-undergo po tayo ng mga discipleship, no, kasi dito po talaga na mabubuo, no, yung mabibuild yung ating relationship sa isa't isa. Ngayon naman po, ang tatalakayin natin is the power to preserve what the Lord has added. Sabi po ng Acts 2 verse 47, praising God and enjoying the favor of all people, and the Lord added their number daily those who were being saved. So, when the church continues to grow in wisdom, stature, favor with God and with man, God will bring in more souls to the church. So, ano yung pattern? Para ang Diyos ay magdala ng mga souls sa church. Sabi dyan, no? Diba? When the church continue to grow in wisdom, stature, favor with God, and with man. Yan. So, yun yung pattern para po tayo madagdagan. Yan. Na makita ni Lord na tayo ay nagmamature na. Kasi, diba, sabi natin, kapag tayo ay nagko-continue to grow, no, tuloy-tuloy yung paglago natin, no? Saan? Sa wisdom. So, ano ba yung wisdom? Diba? Ang wisdom po is applied knowledge, no? Ano man yung ating mga nababasa na mga prinsipyo ng Panginoon, ano man yung tinuturo sa atin, at kapag po yun ay sinasabuhay natin, wisdom po yun. So, kaya napaka-importante ng ating Bible reading. Yan. Di lang basta magbasa, kundi pag-aralan natin, no, yung mga prinsipyo na pwede nating makuha, no, dun sa mga ating mga passage, no, sabi dito. Kasi kung hindi tayo nagbabasa, wala po tayong madadagdag na kaalaman sa atin, diba? So, dahil marunong na tayo mag-apply ng salita ng Diyos, no, tayo ay may wisdom na, nag-grow na, at nagiging obedient na po tayo sa Diyos. No, what will happen? Sabi dyan, di ba? Doon, mag-i-increase na yung ating stature. Kasi nga, ang stature ay galing sa tao o sa Diyos, ang stature. So, ang stature po ay galing sa Diyos. No? Kaya kaiba siya sa status. So, kapag meron na po tayong stature sa Diyos, no, mararanasan na natin yung favor sa Kanya. At ang kasunod nun po ay yung favor sa tao. Yan. Kasi diba, ang favor ng tao, ibig sabihin ng favor is, they are accepted by the people around them. So, last week nga po, isang magandang narinig kong testimony is, sabi ni Pastor Erwin, no, yung isang guard daw doon sa loob ng subdivision, no, nakikinig pala sa atin kapag meron tayong fellowship. No. So, ito po ay sign, no, na meron na po tayong favor with men. No. Hindi po tayo narereklamo doon sa loob, diba? Pero of course, kapag tayo po ay merong gawain, no, meron po tayong on-site, no, patuloy pa rin po natin i-observe yung protocol sa loob ng subdivision, di ba? Lalo na kapag hinihingan po tayo ng IT, so mag-i-smile po tayo, babatiin natin yung mga tao doon. Yan. So, ano yung magiging resulta kapag tayo po daw ay nag-mature, kapag tayo nag-grow in wisdom, nag-grow tayo in stature, nag-grow tayo, meron na tayong favor mula sa Lord at meron tayong favor sa tao. What will be the result? The Lord will add souls to the church. Amen? So, gusto niyo po ba yun na madagdagan tayo? No. Dinidesire niyo po ba yun na madagdagan tayo, no? Na uma-attend, no, sa church? Diba? Tignan nyo po, iba ang joy na isang pamilya kapag nadadagdagan sila. Lalo na kapag baby. Diba? Iba yung atmosphere kapag merong baby sa loob ng isang pamilya, sa isang tahanan. So, ganun din po, no, in spiritual. Iba yung joy natin kapag meron nadadagdag, no, na member sa loob ng church. Yan. Kaya, patuloy po tayo na mag-grow continuously sa wisdom, no?
Kasi, kung hindi po tayo patuloy na mag-grow, diba? Hindi po natin kakayanin na mag-alaga ng iba. Yan. Kahit isa lang. Kaya na ba natin mag-alaga kahit isa lang? Yan. Kaya na po ba mag-alaga kahit isang kaluluwa lang? No? Halimbawa, meron si Lord na i-add sa church. Kaya na ba ng, halimbawa, kabataan? So, mas maganda kasi ang mag-minister dun is kabataan din. So, kaya na ba ng mga kabataan na mag-alaga ng kapwa nila kabataan? No? Sa mga nanay, sa mga tatay. So, pag talaga si Lord nag-add. Kasi, diba, sa early church, no, ang dinagdag ni Lord sa kanila, one time, big time, 3,000 believers ang nadagdag sa church. No? Kung dadagdagan tayo ni Lord, halimbawa, 10 believers, kaya na ba nating alagaan? Yan. Kasi diba, in natural, kapag baby, hindi niya kaya mag-alaga ng baby. Diba? Kaya, ganun din sa spiritual. Kaya gusto ni Lord na tayo po ay lumago. Diba? Tayo po ay maging mature. Kasi gusto niya meron tayong alagaan. Yan. Kasi gusto ni Lord na talaga magamit tayo. Sabi po ng John 6:36-40, sabi dito, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me. And this is the will of Him who sent me, that I shall lose none of all that He has given me, but raise them up at the last day. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life, and I will raise him up the last day. So those whom the Lord added should grow and become the planting of the Lord and bear much fruit. Kaya inaasahan talaga ng Diyos na once po talaga na mailagay tayo, no, sa isang pamilya ng Diyos, sa isang spiritual family, tayo po ay mailagay sa isang local church, no, tayo po ay meron ng responsibility to grow. No? Kasi inaasahan na ng Diyos na tayo po ay lumago, tayo po ay mamunga. No? Magkaroon tayo ng fruit talaga. No? Sabi dito, how we will bear fruit. Paano nga ba tayo mamumunga? So una, sabi na Isaiah 61 verse 3, they will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for display of His splendor. So una, kailangan maitanim tayo. 'Di ba? Bakit? Bakit kailangan maitanim para mamunga? 'Di ba? Upang mag-ugat po tayo. Dahil yan, yung mga ugat na yan po yung magpapatibay sa isang puno, 'di ba? Yung mga ugat na nagpapatibay sa isang puno. In the same way, kung hindi po tayo mag-uugat, no, hindi po lalalim yung ating pananampalataya sa Diyos, no, madali po tayong matutumba, no, kapag may mga problema, madali tayong mawawala, no, sa Panginoon. Kaya gusto ng Lord na tayo ay maitanim, no, tayo maging strong, tayo po ay maging matatag, 'di ba, sa ating pananampalataya. Kasi sabi diyan kapag tayo po ay nagiging matatag, no, sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin, nadi-display, no, yung kaluwalhatian ng Diyos. Kaya tandaan natin, sa bawat breakthrough natin, no, sa bawat na-overcome natin na problema, na temptation, 'di ba, nag-glorify ang Panginoon. Yan. Tandaan po natin 'yon. Na sa bawat problema na ating napagtatagumpayan, nag-glorify si Lord. Sa bawat kasalanan na hindi natin na ginagawa, no, nag-glorify si Lord. Sa bawat temptation na experience natin, no, na hindi tayo nag-give in, no, nag-glorify si Lord. Yan. Amen? So, sabi pa, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Sabi po ng John 15:5. So, paano tayo magbe-bear fruit? So, sabi, kailangan manatili tayo sa Panginoong Jesus.
Kasi dahil nga siya yung source natin, siya yung vine natin. No? Ang isang branch ay wala sa vine, unti-unti po itong matutuyo, diba? Hanggang sa mabulok, hanggang sa mamatay na. Yan. Kaya dinesign po talaga ng Diyos na ang bawat believers, no, ay tayo po ay manatili talaga sa Kanya. Yan. Amen? So, dito, sabi dito, how to preserve the people added by God to the church. Yung paano nga natin mapapreserve to? Yung mga tao, halimbawa, may dali na si Lord sa atin, paano natin sila mapapreserve? No? Paano natin mapapanatili, no, sila sa loob ng iglesia? So, tignan po natin yung nangyari sa conversion ni Paul, no? Nangyari sa buhay ni Paul. Sa Acts 9:10 to 19. So, hindi ko na rin po babasahin itong mga verses kasi kulang na po sa oras. So, pero, sabi dito, una, dapat natin gawin para ma-preserve natin, no, yung mga tao na nadadagdag sa ating church is be ready and available to be used by God to the people He added. So, kailangan ready tayo at available tayo. Para pag may nilagay si Lord na tao sa church, may nilagay siya, may dinala siya, ready tayo, no, available tayo na gamitin ni Lord para sa taong yun. Yan. Kasi sabi na, makita natin yan sa Acts 9 verse 10. In Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision, Ananias. O, ang sagot ni Ananias, yes, Lord, he answered. No? Nung tinawag siya ng Panginoon, so ready and available no, yung disciple na to. So, dapat din ganun tayo. No? Kapag si Lord merong idadagdag sa church, no, lagi tayong, yes, Lord. Yes, Lord. No? Ready tayo. Available tayo. So, ang mga disciple dapat ready. No? Ang mga disciple dapat available. So, pangalawa, ano yung dapat natin gawin para ma-preserve natin, yung dadali ng Lord sa atin? Break the spirit of familiarity. Yan. Para magamit talaga tayo ng Lord, no, sa mga tao na idadagdag niya sa church, no. Alisin natin yung spirit of familiarity. Kasi 'di ba dahil kakilala mo yung taong yun, sometimes nagiging hesitant tayo, no, na mag-minister, no. Dahil nga sa yung spirit ng familiarity. So, makita natin yan sa nangyari sa verse 13. Sabi dito, Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to you, your holy people in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priest to arrest who call on your name. So, diba, hesitant si Ananias na mag-minister kay Paul kasi nga alam ni Ananias na si Paul talaga is a persecutor ng church, 'di ba? So, isang paalala sa atin na talagang i-break natin yung familiarity, yung pagkakilala natin doon sa isang tao, 'di ba? Pangatlo, no, value the person as God sees them. No, value natin yung mga tao na nadadalhin ng Lord, no, sa loob ng church, no, kung paano sila tingnan ng Diyos, di ba? Minsan kasi yung pagtingin natin sa tao, minsan nakabase tayo sa appearance, di ba? Nakabase tayo sa status, pero dito kapag may dinadala ang Lord sa church, no, i-value natin yung taong to kung paano sila tingnan ng Diyos, no? Kasi sabi sa verse 15, but the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. No, sinabi ng Lord kay Ananias, no, na hindi itong taong to, pinili ko to na maging instrumento para magpahayag sa pangalan ko. Diba? So, para sa mga disciple, nga si Paul is isang persecutor sa kanilang faith, no? Minsan hindi natin namamalayan, no? Ganito tayo minsan na mag-value sa ibang tao, 'di ba? Tinitingnan natin sila base sa presenting, no, yung ginagawa nila, but
si Lord, alam ni Lord, no, yung value ng isang tao, 'di ba? Alam ni Lord, no, ano yung magiging impact ni Paul, 'di ba, sa pagpapalaganap ng kanyang gospel. Kaya nga mababasa natin ang description talaga kay Paul eh. He is intelligent defender of faith, tireless church planter. Kasi 'di ba, makita natin 'yan sa mga churches na talagang si Paul yung nagplant, no. Na ganun talagang nagamit si Paul ng Lord, no, sa mga gawain. Kaya hindi natin alam, 'di ba? Yung dadalhin ni Lord, no, sa church natin is maaari maging Paul, no. Kaya i-value natin 'tong mga tao to. Yan. Amen. So, pang-apat, minister to the person. So, yan. Kapag meron na dinala si Lord sa church, no, mag-minister po tayo sa kanila. Kasi sa verse 17 sabi dito, then Ananias went to the house and entered it, placing his hand on Saul. He said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you were coming here has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Yan. Kasi yung mga taong maaring dalhin sa atin ng Panginoon, no, sa loob ng church, di ba? Yung mga taong yan may needs yan na gusto nilang ma-meet, di ba? Kaya ngayon lumalapit sa Panginoon kasi may pangangailangan talaga yan. Kasi most na lumalapit sa Diyos, 'di ba? Mga ano 'yan. Pagod, 'di ba? May sakit, problematic, 'di ba? Kaya dapat yung mga nasa loob ng church, 'di ba? Ready na makapag-minister sa kanila. 'Di ba? Paano tayo makapag-minister sa kanila? Mag-offer tayo ng prayer, 'di ba? Emotional support, 'di ba? Yan yung mga encouragement natin. Pwede natin mapadalahan ng mga verses, no, na magpapatatag sa kanilang faith, 'di ba? Pwede tayo yung practical assistance, 'di ba? Tulad ng ginagawa ng isang kapatid natin, talagang practical assistant, no, tinutulungan niya, no, yung isang kapatid natin, no, sa pag-aalaga. So practical assistance. So marami tayong bagay na pwedeng gawin para makapag-minister, 'di ba? So, ano pa? Help the person to grow in faith. So, yung paano na para pag may dinagdag si Lord, ang gagawin natin para ma-preserve sila is tulungan natin talaga sila na lumago sa pananampalataya. Sa verse 19, sabi dito, after taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with disciples in Damascus. No? Tulad ni Ananias, ginamit siya ng Diyos para kay Paul. Even si Andrew, ginamit ng Lord para kay Peter. So tayo, meron din ibibigay si Lord sa atin na tao na tutulungan natin para lumago sa pananampalataya. Amen? So kailangan lang talaga tayo ay, sabi natin kanina, ready and available. 'Di ba? Paano natin kasi sila matuturuan to grow in faith, no? Sa discipleship, kaya meron tayong one-to-one. So, yan po yung simula, no, sa one-to-one. Matutulungan natin sila, no, sa mga foundational truth, 'di ba, ng ating pananampalataya. So, may empower natin sila. Yan. So, hanggang sa sila ay lumago talaga sa faith. So, last, sabi dito, give opportunities and open doors. Yan. So, para ma-preserve din natin talaga yung mga nadadagdag, no, sa loob ng church. Bigyan natin sila ng opportunities at mga open doors. Kasi tulad na nangyari kay Paul, 'di ba? Sabi sa verse 20, at once he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. So sabi din sa verse 28, so Saul stay with them and move about freely in Jerusalem, speaking boldly in the name of the Lord. He talked and debated with the Hellenistic Jews, but they tried to kill him. When the believers learned of this, they took him down to Caesarea and sent him off to Taurus. So, ito talaga yung naging start ng ministry ni Paul. Kaya, i-follow natin, no, yung example na ginawa ni Ananias, diba, bilang isang disciple, ready, available, no, to obey God, no, kahit na andun yung hesitant niya, kahit andun yung takot niya, no, to minister kay Paul.
Yan. So, conclusion. So, our readiness and availability to obey God's leading makes a difference to a life of a person. So, yung ating readiness, no, at yung ating availability sa pagsunod, no, kung saan tayo nililid ng Lord is meron talaga tong impact, no, sa tao, na magkaroon talaga ng difference na mangyari sa buhay niya. Every person that God will add to the church is a potential leader. So, lagi natin tandaan na yung bawat nadadagdag sa church, no, may potential yan na maging leader eh. Diba? Sabi ko nga kanina, minsan kasi hindi natin nakikita na meron tayong gantong gift, no, meron tayong gantong potential. Ang nakakakita is yung ating mga leaders. Yan. Kaya, let's help them grow in faith by discipling them. So, mahalaga yung pagde-disciples. Give them a platform to grow their confidence and be used by God. So, mahalaga po yung ating small group setting. Dahil sabi ko nga kanina, sa small group setting, diba, dito yung lugar na kung saan na-form natin yung ating interpersonal relationship no, sa ating brethren. Ito din yung lugar na kung saan makakapag-minister tayo sa bawat isa, no? Dito yung ating mga gifts ay manunurture natin, no? Mag-umpisa, pwede natin pag-pray, ang bawat isa, mag-share, diba? So, sa small group settings din, ito yung place na kung saan may express natin kung ano na ba yung ginagawa ni Lord sa buhay natin. At sa small group settings din, no? Ito yung lugar kung saan natetest yung commitment natin, no? At natetest, no? At nade-develop yung ating character. So, importante po na maging part po tayo ng small group at the same time, no, alam natin kung paano natin mapipreserve, no, yung mga taong dinadagdag ng Diyos, no, sa loob ng iglesia. Yan. So, maraming salamat po sa bawat isa. Nawa po, meron po tayo na capture sa umagang ito na maaari nating mai-apply agad. No? Salamat sa Lord, sa Holy Spirit, sa patuloy niya na pagkilos sa atin. So, let us bow down our head and let's thank God, no, sa mga word na na-receive natin sa umagang ito. Amen? So, maraming salamat, Panginoon, sa oras na to. Salamat, Lord God, sa patuloy na pagkilos, Lord, ng iyong Espiritu at binigyan mo kami, Lord, ng kapangyarihan, Panginoon, na mag-commit, Lord, sa small group, O God. Salamat din, Lord, na tinutulungan mo kami, Lord, na mga practical ways, Panginoon, upang ma-preserve namin, Lord, yung mga kaluluwa na nais mo, Lord, na maidagdag sa aming iglesia, Panginoon. Patuloy mo, Lord, pagpalain ang JFBC family, Panginoon, ng bawat pamilyang bumubuo, Panginoon, sa Jesus the Faith Builder Church, sa pangunguna, Lord, ni Pastora Susan, O God. Patuloy na magkaroon kami, Lord, ng unity in the Spirit, Panginoon, upang magawa namin, Lord, yung mandate mo, Lord, sa church, O God, na go and make disciples, O God. Salamat, O God, sa empowerment of your Holy Spirit na patuloy namin maranasan, Panginoon, ang lahat ng kapangyarihang ito, Lord, na amin napag-aralan, O God. At alam po namin, Lord, na ang bawat isa sa amin ay gagamitin mo, Lord, sa aming spirit influence, O Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa aming mga nabuong relationship, Panginoon, sa aming mga discipler, Panginoon, at ganun din, Lord God, na maging advantage ito sa amin, O God. Salamat din, O Diyos, sa mga pagkakataon na kami naman, Lord, ang gagamitin mo na mag-disciple din ng iba, mag-alaga ng iba, Panginoon, para, Lord God, na sila ay lumago sa kanilang pananampalataya. Maraming salamat muli, Lord, sa bawat isa na nakinig. Nawa, Panginoon, ay mai-apply namin, Lord, ang lahat ng salita mo na nagbigay sa amin ng kalakasan, nagbigay sa amin ng katuruan, nagbigay sa amin, Panginoon, ng pagdidisiplina din, O God. Muli, O Diyos, patuloy namin binabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang umaga po muli sa bawat isa.